Isa sa madalas na itanong sa akin ay ano daw yung profession na madaling i-transition into freelancing? May mga profession na may specific niche sa freelancing industry. For example, you're an accountant or a CPA tapos gusto mo mag-transition into freelancing as a bookkeeper. May mga ganun na profession, pero may mga profession din talaga na walang eksaktong freelance version. I don't know what exact word to use, basta yun, gets nyo na ibig ko sabihin. To be honest, kahit ano namang profession ay pwedeng i-transition into freelancing. Pero let's go back to that question, na ano daw yung profession na madaling i-transition into freelancing? On top of mind ko palagi ay yung mga nasa BPO industry. To be specific, CSR or yung mga call center agent. Call center. Yung mga call center agent. Bakit ko nasabi yun? Siguro naisip nyo, kasi yung mga nasa BPO industry, especially yung mga call center agents, magagaling na mag-English yung mga yan kaya madali na i-transition into freelancing. Siguro yun agad yung maiisip nyo. But not only that actually, kasi sa totoo lang, yung pag-i-English ng mga call center agent na yan o yung mga CSR, yung pag-i-English ang pinakamadaling task nila as a call center agent. Yes! Totoo yun. Kasi baka akala nyo, pa-English lang yung mga yan, papuyat-puyat lang yung mga yan. No. To be honest, ang mga call center agent, ang isa sa mga pinaka-talented at pinakamagaling na task managers na mga taong kilala ko. Kasi alam nyo ba, habang may irate customer yan, sa tenga niya, nagsisisigaw, hindi lang basta sigaw ha, English at Islam. Nagkukumahog yan na mag-isip agad ng quick solution para sa problema nga ng tumatawag na customer. Habang nagnanavigate yan sa dalawang monitors ng PC niya, nang hindi lang isa, minsan dalawa, minsan hanggang 3 or 4 pang tools simultaneously. At yung training ng mga tools na yon ay ginawa lang for weeks. Kung siniswerte si agent, baka months. But definitely not years. Again, habang minamanage niya yung time kasi kailangan niyang masolusyonan in a very short time. Kasi kasama sa scorecard ng mga yan, yung tinatawag na AHT or average handling time. Nai-imagine nyo ba? Habang minamanage niya yung irate customer, minamanage niya yung tools na natutunan niya lang doon sa call center, minamanage niya yung time na mabigyan ng resolution ng mabilis yung customer, habang minamanage yung sarili niyang emotion na hindi maapektuhan ng sigaw ng clients, ng stress ng AHT dahil part ng scorecard nila ay customer service. So habang minamanage niya yung lahat, minamanage niya pa yung emotion niya to provide world-class customer service. Imagine that. Yung mga call center agents na yan, akala niyo pa English lang yan, papuyat-puyat lang yung mga yan. Hindi. Yung mga call center agents na yan, magagaling yung mga yan. Kaya to be honest, isa sila on top of my head palagi na iniisip na kung ang isang call center agent magugustuhan at paggugugulan lang ng panahon na pag-aralan ang freelancing, kung nakaya nila yung sa BPO industry, mapapasabi ka na lang talaga na yung freelancing ay, sabi nga ng anak ko, easy peasy, lemon squeezy. Totoo yun. Of course, alam ko. Kasi 3 years akong call center agent. So, kung isa kang call center agent na nanonood nito ngayon, baka ito na yung sign mo. Pag-aralan mo, i-push mo. While na-enjoy ko talaga yung aking time sa call center dati. Pero para sa akin, hindi siya yung best career or profession para sa isang mami na tulad natin. Alam natin yan kung bakit, kung gaano kahirap mag-leave, kung gaano ka-sporadic sometimes yung schedule and so on and so forth. Maraming dahilan pa. So, mga mamis na call center agents na nanonood nito ngayon, baka ito na yung sign na hinihintay mo. Aralin mo. I-try mo lang, baka ito yung para sa'yo. Kasi sa totoo lang, kung nakaya mo lahat yan sa BPO, easy to sa'yo. Promise. Trust me. Galing ako dyan At ngayon ay 8 years na akong freelancer ma'am.